Are you a watchman of God? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Nelly Villaferte, Ed Cruzada, and Jel Eloha. Hello po sa inyo at hello rin po sa Mr. and Mrs. Eloha ng Davao. So ngayon po, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa Ezekiel. So nito pong mga nakaraang mga buwan, no, simula January, natapos na po natin yung Genesis, mga Bible characters mula Genesis hanggang sa prophets. Patapos na po tayo sa prophets. Ang kulang na lang po natin ay Ezekiel, Haggai, Zechariah, Malachi, at dadako po tayo kay Ezra, Nehemiah, Esther, and Job. And after this, characters, patungo na po tayo sa New Testament. So, dito po muna tayo sa Ezekiel. Noong nakaraan po, ang devotion natin patungkol sa Ezekiel ay doon sa scroll, no? Pinakain siya ng Diyos ng scroll. Ngayon naman po, ang devotion natin ay patungkol sa watchman. At yung dive deeper po natin ay patungkol sa dry bones. So, again, yung devotion po natin nakaraan, pinakain si Ezekiel ng scroll. Something weird. Pero marami po tayong natutunan sa devotion na yan. Ngayon naman po, si Ezekiel, sabi ng Diyos, Ezekiel, ikaw yung watchman. Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel, so hear the word from my mouth and give them warning from me. So ano po ba yung watchman? Basahin po muna natin sa Ezekiel chapter 3, verse 16 to 26. And at the end of 7 days, the word of the Lord came to me. Son of man, I have made you a watchman. So, ang watchman po isang bantay. Tinitingnan niya po kung merong parating na danger. Kapag merong panganib na parating, merong mga invaders, siya yung unang-unang papatunog ng alarm para yung mga tao maging handa at yung mga sundalo magising kung sila may natutulog at maging handa sa pagsalakay ng kaaway. So, yan po ay isa sa mga roles ng watchman. Tingnan yung panganib na darating. So, basahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, Ezekiel, anak ng tao, son of man, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit, pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Sa English po, sabi po rito, but his blood I will require at your hand. So bilang watchman, kailangan mo maging vigilance. Pag hindi ka nakapagbigay ng warning na matay yung tao, kasalanan mo yun. No? May pananagutan ka doon. So ito po yung mga katuroan po natin ngayong araw. Number 1, as watchmen, our responsibility is to sound the alarm. Tayo po ay mga watchmen and women ng Panginoon. At alam natin na merong judgment na parating. No? Kung sa panahon nila Ezekiel, maraming judgment. Maraming darating na mga kapighatian. Alam po natin sa kasalukuyan, merong final judgment. At yun po yung panahon na ang ating Panginoon Kristo ay huhukuman, hahatulan lahat ng tao. At responsibility po natin mga kapatid na ipangaral ang ebanghelyo at sabihin sa mga tao na tumalikod na sila sa kanilang mga kasalanan at kailangan nila si Kristo na maghari sa kanilang buhay upang sila ay magkaroon ng bagong direksyon o bagong buhay. So our responsibility is to sound the alarm. Mga kapatid, we know the message and we have to tell the people that judgment is coming. At responsibilidad po natin na sabihin sa mga tao na lahat ng nagkasala ay hahatulan ng Diyos. Kailangan po nilang tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang sila'y maligtas. Kailangan po nila si Kristo na wala na pa ibang tagapagligtas maliban kay Kristo. Ang kailangan talaga nila si Jesus and they need to hear that from us. And number 2 po, we must give warning even to those who hate it. Yung mga tao po na ayaw na winawarningan. Marami po mga tao ganun eh. Actually, si Ezekiel nga, sabi ng Diyos sa kanya, kahit na hindi makinig yung mga tao sa iyo, Ezekiel, warningan mo pa rin sila. Kahit na magalit sila sa iyo,
kahit nakabuhian nila yung mensahe mo, still, you have to warn them. Sa panahon natin mga kapatid, 'pag may shineran ka ng gospel o kaya meron kang taong tinatama, miyembro ng pamilya na kino-correct mo at, tinuturo mo sa kanila kung ano yung tama, sila pa yung galit, 'no? Sila pa yung sinasabi, "Huwag kang makialam." At, kahit na alam natin na patungo yun sa kapahamakan, sila pa yung madalas nagmamataas, 'no? Meron pong mga anak na gano'n, may mga kapatid, may mga magulang na gano'n ang ugali. Kadalasan po mga anak na nagrerebelde sa magulang na, sinasabi sa magulang, "Wag mo akong pakialamanan, buhay ko 'to." Kahit na alam ng magulang na ikapapahamak niya 'yon, 'no? So, ang kailangan lang talaga nating sabihin, with love, with wisdom, kung ano yung mensahe ng ating Panginoon at, yun po yung responsibilidad natin. And number 3 po, we must proclaim the way of salvation through Christ. Kailangan nating iproklama ang ating Panginoong Jesucristo. Ayaw natin na darating yung panahon na yung ating miyembro ng pamilya, asawa, anak, magulang, naharap sa Panginoon tapos hindi nila sinuko yung buhay nila sa Panginoon. Isipin nyo, isang taong guilty, haharap sa judge, tapos walang Jesus Christ. Nasasabihin na yung dugo ko, tinubos na yan, pinatawad na yung tao na yan. If you don't have Jesus Christ in your life, how can you face judgment? No one can withstand the judgment of God if you don't have Jesus Christ in your life. Si Jesus na yung sumapo ng kaparusahan doon sa krus ng Kalbaryo upang yung judgment ng Diyos hindi na umabot pa sa iyo. Sinalo na ng Panginoong Jesucristo at ang lahat ng biyaya ng Diyos na lang ang tumatagos, umaagos sa krus ng Kalbaryo patungo sa iyo at patungo sa akin. We need the Lord Jesus Christ. So our responsibility is to sound the alarm. We must give warning even to those who hate it. We must proclaim the way of salvation through Christ. At pag hindi po natin ito ginawa mga kapatid, meron po tayong pananagutan sa Diyos for disobedience. Sabi nga po rito ni Lord kay Ezekiel, kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila'y makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan, ngunit pananagutan mo sa akin ng kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo iyon pananagutan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, yung matuwid naman nagpakasama, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya nung una at mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, yung isang taong matuwid, nagpakasama, hindi mo binigyan ng babala, sabi dito, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. But his blood I will require at your hand. Kapag binigyan mo ng babala ang mga taong matuwid at sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Kaya mga kapatid, tayo po ay mga watchmen. Kapag merong warning ang Panginoon, hindi natin sinabi sa mga tao, yung city na binabantayan natin, pananagutan natin yon sa harapan ng Diyos. For what? For disobedience. Hindi natin sinabi sa kanila yung warning ng Diyos. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1 po, take responsibility for people's eternal destiny. Of course, yung Diyos, siya yung may hawak ng lahat, siya yung may control ng lahat. Pero alam niyo po ba na yung mensahe natin, yung pangaral natin ng ebanghelyo, yan ang ginagamit ng Diyos. Kumbaga, yung message natin for eternity, yung impact niyan. Huwag po nating ipagkait sa mga tao sa paligid natin. Take responsibility for people's eternal destiny. Hindi ko po sinasabi na tayo may hawak ng eternal destiny ng tao. Pero when it comes to preaching the gospel, we have to take responsibility. At yung gospel po, meron niyang eternal impact. May eternal value yung mensahe natin. And number 2 po, be innocent of the blood of all those around us. Ano pong ibig sabihin na maging inosente tayo, no? Sa mga dugo ng mga taong nasa paligid natin. Sabi po kasi rito sa Ezekiel, but his blood I will require at your hand. Sabihin, yung
dugo ng isang tao na napahamak, may pananagutan tayo doon. Now si Apostol Pablo, yun din po yung sinasabi nung siya po ay nangaral sa Epeso. Sabi niya po, "Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all." Sa Tagalog po, ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo. Ang lakas ng loob ni Pablo, no? Talagang sinasabi niya dun sa mga tao, sa mga elders, sa mga leaders ng church, sabi niya, wala akong pananagutan sa inyong mga dugo. Bakit? Sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos, the whole counsel of God, the will of God. Sabi dito, "Therefore I testify to you this day that I am innocent of the blood of all, for I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God." Kaya mga kapatid, may pananagutan tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa iyong asawa, anak, magulang, tito, tita, lolo, lola, mga apo. Sila po ay responsible din natin ngayon, nalalaman natin ang mensahe ng Diyos, alam natin ang ebanghelyo. They are our responsibilities. Kaya po, be innocent of the blood of all those around us. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ipinagkait ang pagpapahayag ng ebanghelyo. And point number 3 po, do not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Huwag po nating ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Kadalasan po, yan, I believe, no, na someday talagang pag makikita at mahahayag talaga kung bakit yung mga tao hindi pinapangaral yung ebanghelyo kahit mga Kristiyano na sila. And I think one of the reasons is because they are ashamed of the gospel. Para bang nahihiya tayo or ikinahihiya natin yung pangaral ng ebanghelyo. Alam niyo po yung ebanghelyo ang nagligtas sa atin. Yung ginawa ng Panginoon Jesucristo dun sa krus ang nagligtas sa atin. At wala pong dahilan para ikahiya natin. Tapangan natin, lakasan natin yung loob natin, kausapin natin yung mga dapat kausapin patungkol sa ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Remember, we are watchmen and women of God. Alam natin na may judgment day na parating. We have to warn people about it. Do not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. For I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mga kapatid, yung gospel, yan yung power of God to save people. Tapos ikakahiya natin or mahihiya tayo para ipangaral ang ebanghelyo. So do not be ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ. Pag may opportunity ka ngayong araw, mga kapatid, grab it. Preach the gospel. Tell the people around you about the Lord Jesus Christ. Or kung wala kang chance today, mag-strategize ka today. Gumawa ka ng strategy. Halimbawa, ayain mo yung kaibigan mo, lalabas kayo para magkape. Kakamustahin mo siya sa kanyang buhay, araw-araw na nangyayari sa kanya. And then you would share the gospel. Strategize, no? Invite people to your home. Start a Bible study. Tandaan po natin yung family, friendship, network, yung mga taong nakapaligid sa atin, sila yung inassign sa atin ng Diyos para abutin natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Now, para po sa ating discussion, why are we accountable before God if we fail to warn others? Bakit accountable tayo, may pananagutan tayo sa Diyos kapag hindi natin winarningan yung mga tao patungkol sa darating na judgment? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin yung the vision of dry bones and the resurrection. So ito po, mamaya po sa dive deeper, pag-usapan po natin ito. No? Ano bang ibig sabihin nitong dry bones na nag-resurrect? Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for entrusting us with the privilege of proclaiming your truth. Forgive us for the times we have remained silent out of fear, comfort, or shame. Give us the courage to lovingly warn others of sin and point them to the hope found in Jesus Christ,
alone. Help us to be faithful watchmen and women who do not neglect the responsibility you have given us. May we never be ashamed of the gospel, for it is your power to save. Fill us with compassion, wisdom, and boldness as we faithfully share Christ with those around us. Amen and amen. Maraming salamat po kay Brother Rolly na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at sa buo niyong pamilya. Na kung kayo po ay may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video, and please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magbigay ng katagumpayan sa inyo sa araw na ito. See you tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.